Una sa lahat ay humihingi ako ng tawad sa mga solid na hangal na patuloy na sumusubaybay sa aking mga recap. May kaunting family problem lang po kaya matagal bago nasundan itong ating kwento. At muli nagpapasalamat ako sa inyong lahat na katulad ko rin isang hangal. Simulan na natin. Ang nakaraan sa kwento nakagawa nga ng paraan itong ating bida upang makawala sa kadena kung saan ay muntik na niyang ikamatay. Ngunit ang kapalit naman nito ay makakawala ang Demon Beast dahil sa naubos na ang enerhiya na nakabalot sa kadena. At hindi rin nagtagal ay kumaripas na sa takbo itong Demon Beast upang tumakas. Ang masaklap pa dito ay tinangay nito ang lahat ng spiritual fruit na dala ni Liang Kankan. Habang papalayo na nga itong Demon Beast ay sinubukan itong habulin ni Shu Han at nagsusumigaw na lang itong si Liang Kankan na napakasama ng maliit na pusa dahil tinangay nito lahat ng kanilang spiritual fruit. Habang hinahabol nila ang Demon Beast ay inutusan ni Shu Han si Liang Kankan na kunin nito ang kadena na pinagtal-iyan ng Demon Beast. At sinubukan naman ni Shu Han na kuhain ang stone tablet maya-maya pa ay bigla na lang lumiit ang tutoy ang stone tablet at habang pinagmamasdan ni Shu Han ang tablet, ay sumagi sa isip niya na ito ay isang uri ng tablet indeed coin na sa wari niya ay hindi nito alam kung papaano ito gagana. Samantala habang siya ay nagmumuni-muni ay tinawag siya ni Liang Kankan at nagtanong kung ano naman ang gagawin niya sa ordinaryong kadena na ito sabay may pagtataka na ekspresyon. Dahil sa mga sinabi ng hangal na si Liang Kankan ay binutukan ito ni Shu Han na nagresulta ng may malaking bukol na lumitaw sa ulo ni Liang Kankan. At sinabi nito na hindi lang ito ordinaryong kadena dahil isipin mo na kaya nito itali ang isang demon cat na nasa spirit refining stage ang level, at dagdag pa nito na mas mahalaga pa yan kesa sa isang sandata. Ang mga narinig ni Liang Kankan ay ikinatuwa niya ito at muli itong nagyabang na nagsasabi kapag makalabas sila sa lugar na ito at makita niya muli ang Demon Beast na yon ay muli niya itong ikakadena dahil pagbabayaran nito ang pagnanakaw ng kanilang spiritual fruit. Hindi rin nagtagal ay nakita nila na bumukas ang isang bahagi ng lugar kung saan ay doon lumabas ang Demon Beast, kaya agad nila itong sinundan dahil batid nila na ito ay labasan sa lugar na iyon. Habang lumilipad ang dalawang hangal ay nag-aalala sila dahil hindi magtatagal ay guguho ang lugar na ito dahil sinira ng Demon Cat ang array nito. Hindi rin nagtagal ay lumabas na nga ang dalawang hangal sa lugar kung saan sila nakakulong kanina at mapapansin natin na tila isang portal sa kalangitan ang bumukas at kusa na din itong nagsara. At nang makalapag na sila sa lupa ay agad naman napansin nila na tila maraming tao ang lugar kung saan sila dinala ng portal. Sa kasamaang palad ay nasa gitna pa sila ng mga ito na tila nag-aaway ang magkabilang grupo, na agad naman nagtanong itong si Liang Kankan kung anong ganap. Si Shu Han ay agad nitong nakilala ang grupo nila Silver-Winged Mars na nagtataka kung ano ang ginagawa ng grupo nila, at napansin din ni Shu Han na ang iba nitong kasamahan ay may mga pinsala sa katawan. Dahil sa biglang pagsulpot ng nila Shu Han at Liang Kankan ay napatanong na lang itong si Silver-Winged Mars na may pagtataka kung saan itong nanggaling. Hindi naman sinagot ni Shu Han ang tanong ni Silver-Winged Mars bagkus ay tinanong niya ito kung ano ang kanilang ginagawa dito. Ang hangal na si Silver-Winged Mars ay nagsalita ito at nagpapasalamat dahil sakto ang dating nila Shu Han, at nagsabi ito na alam niya na may hindi sila pagkakaunawaan noon sa Jinxie Canyon at hinihiling niya na isantabi na muna nila ito dahil iisang school lang naman ang kanilang. Hindi pa nga tapos magsalita si Silver-Winged Mars ay pinahinto na ng ating bida ang pagsasalita nito. At tinanong muli kung ano ang nangyari at bakit tila madaming napinsala sa grupo nila. Agad naman itinuro ni Silver-Winged Mars ang sa kabilang grupo at sinabi nito na ang grupo na yan ay galing sa Julu Middle School. Dagdag pa nito na pilit nilang kinukuha ang kanilang mga spiritual fruit at puwersahan nilang sinaktan ang kanyang mga kasamahan. Sa mga sinabi ng hangal na si Silver-Winged Mars ay bumalik sa isipan ni Liang Kankan ang kanyang mga spiritual fruit na ninakaw ng Demon Cat kanina. At makikita natin na umuusok ito sa galit dahil naalala nito ang mga ginawa kung papaano nito itinakbo ang kanyang spiritual fruit. Kaya sa gigil ng hangal na si Liang Kankan ay hinawakan sa damit si Silver-Winged Mars at inalag-alog ito at tinanong nito kung may nakita ba itong maliit na pusa na kamukha ng layon, at sa isip-isip ni Liang Kankan na halos binili ito ng kanyang tatay sa kalahati ng kanilang savings. Maya-maya pa sumagot na din itong si Silver-Winged Mars na may pagtataka at sinabi nito na wala siyang nakitang pusa. At sa isip-isip ni Silver-Winged Mars ay anong klaseng mga tao ito kahit nasa gitna sila ng gulo ay parang hindi man lang nabahala ang mga ito at isang maliit pa na pusa ang hinahanap.
Maya-maya pa ay ibinagsak na ni Mr. Clean ang kanyang maso at muli itong nagsalita na may pagmamayabang na sinasabing wag siya nitong sisihin kung anong kanilang sasapitin kung hindi nito ibigay ang kanyang hinihingi. Sumagot naman agad si Silver-Winged Mars na walang itong pake sa mga pinagsasabi nito dahil hindi nila ibibigay ang kanilang mga spiritual fruit. Sumigaw itong kalbo na si Mr. Clean at sinabi na ibigay na nito ang lahat ng kanilang mga spiritual fruit, dahil kailangan nila ito upang matapos ang kanilang misyon sa lugar na ito. At dagdag pa nito na kung hindi parent sila susunod ay mapipilitan siyang paslangin silang lahat. Sa mga narinig ni Liang Kankan ay nag-alala ito at nagsabi na wala silang spiritual fruit sa ngayon, kung lalabanan nila ito baka maubos ang kanilang spiritual energy at matatagalan bago sila maka-recover dahil walang spiritual energy sa lugar na ito. Dahil batid din ng ating bida ang sitwasyon ay kinausap nito si Silver-Winged Mars na may plano siya, kaya nais ng ating bida na ibigay nito sa kanya ang kalahati ng kanilang spiritual fruit at papatayin niya ang mga ito para sa kanya, at dagdag pa nito na para na din sa kaligtasan nilang lahat. Hindi naman nag-atubili si Silver-Winged Mars at sumang-ayon ito kaagad. Pero muli itong nabahala at tinanong nito si Shu Han kung kaya ba nito natalunin si Mr. Clean. Dahil ang mga lakas nito ay katulad ni Ox King Hercules at ang cultivation nito ay nakatuon sa kanilang mga katawan. Dagdag pa nito na wag muna itong magpa-dalos-dalos dahil ikapahamak nila itong lahat. Sumagot naman agad si Shu Han na hindi niya ito matatalo kung hindi niya lalabanan, at dagdag pa nito na tinanong kay Silver-Winged Mars na bakit wala si Miss Lu Yanzi dahil batid niya na iisa lang ang kanilang grupo. At nagtanong pa ito bakit hinati nito ang grupo ninyo at isang maliit na grupo lang ang pinamunuan mo. Sumagot naman itong hangal na si Silver-Winged Mars at sinabi na nakatuka kay Miss Lu Yanzi ang paghahanap ng mga spiritual herb na kung tawagin ay 9-color Ganoderma. At dagdag pa nito na ang herbal na yun ay kayang pataasin ang cultivation ng isang cultivator patungo sa 9th level foundation stage kaya maraming tao ang nais makuha ito. Dahil nag-uusap pa ang dalawang hangal ay agad itong naiinis si Mr. Clean at sinabi nito na ang lalakas ng loob nyo na hindi sila pansinin. Kaya inutusan niya ang mga kasamahan nito na maghanda na sa paparating na gulo, at dagdag pa nito na ang Thor Alliance ay gagawing paliguan ng dugo ang lugar na ito kasabay nito ay inutos niya na pagkatapos mapatay ang lahat ay kuhain ang mga spiritual fruit, weapon, at ang mahahalagang bagay sa kanila. Agad naman itinaas ng mga hangal ang kanilang mga martilyo at nagsumigaw na makibaka wag matakot patayin at kuhain ang mga spiritual fruit. Dahil sa mukhang mahina si Liang Kankan ay mayroon na agad nagkagusto sa kanya at sa gulat ni Liang Kankan ay napatitig na lang ito sa mga kalaban niya. At sa isip-isip ni Liang Kankan ay nais ng mga hangal ang kanyang pagkalalaki, kaya ginatungan pa ni Shu Han ang nanginginig na si Liang Kankan habang nakatikip ito sa kanyang katawan. At sinabi nito kay Liang Kankan na type ka daw ng dalawang hangal na yon. Sumagot naman si Liang Kankan na hindi niya ibibigay ang kanyang pagkalalaki sa mga manyakis na ito sabay inilabas na niya ang kadena na kanyang kinuha kanina. Hindi rin nagtagal ay sinugod na ni Liang Kankan si Mr. Clean at habang papalapit itong si Liang Kankan ay nakahanda naman itong si Mr. Clean upang sanggain ang atake ni Liang Kankan. Maya-maya pa ay makikita natin na si Liang Kankan ay tumilapon ito patungo kung nasaan sila Shu Han at sabay nagsabi itong hangal na si Silver-Winged Mars, na inaasahan na niya ito na isang tama kasabay ay ang pagbagsak, agad naman ininda ang sakit na naramdaman ni Liang Kankan at binalaan niya si Shu Han na mag-iingat ito dahil sa atake na ginawa nito ay ramdam niya na mas malakas pa ito kaysa kay One-Eye Iron Man. Dagdag pa nito na kahit hindi tumama ng direkta ang atake ni Mr. Clean ay ramdam niya naman ang energy wave na nanggagaling sa maso kaya ito ang dahilan kaya siya nasaktan sa atake. Nagsalita naman muli itong kalbong hangal na pabor sa kanila ang ganitong lugar dahil walang spiritual energy, kaya sisiw lang sa kanila ang pumuslang kung gugustuhin nila. Dagdag pa ng kalbong hangal ay kahit maubusan ng enerhiya ang buong paligid at maubusan ng spiritual fruit ay hindi bibigay basta-basta ang kanilang katawan. Sabay nito ay nagpakilala sila na ang kanilang grupo ay tinatawag na kalbong tungaw Thor Hunks Alliance sa madaling salita mga kalbong version ni Thor. Sa mga sinabi ng Thor na kalbo ay tinuwanan lamang ito ng ating bida at sinabi ni na isa lamang ito purontong sa kanyang paningin, kasabay nito ay tinanong ng ating bida kung ano ang relasyon nila ng Black Turtle Bio. Sa tanong ng ating bida ay sumagot naman itong kalbong Thor na hindi niya alam ang pinagsasasabi ng ating bida.
Agad naman sinabi ni Shuhan na wag na itong magmaang-maangan, dahil batid niya na ang ordinaryong cultivators ay hindi nakakaabot sa ganyang kalakas na pangangatawan hanggat hindi ito umaabot sa foundation stage. At habang pinagmamasdan ni Shuhan ang mga hangal na hunks ay sa isip-isip niya na mayroon kakaibang tinatago ang mga hangal na ito. Dahil batid niya na ang may Holy Heaven skill na katulad niya ang may kakayahang makuha ang malakas na pangangatawan. Hindi rin nagtagal ay nagsalita muli itong hangal na si Mr. Clean Thor at tinanong nito kung ang kausap niya ba ay si Shuhan. At dagdag pa nito na ginamit niya lang ang Lu family upang matalo si One-Eye Iron Man at nagtanong muli ito kung ano pang impormasyon ang mga nalalaman ng ating bida. Dahil mabait ang ating bida ay sinagot niya ang tanong ni Kalbo at sinabi nito na magkaiba sila ni One-Eye Iron Man. Dahil si One-Eye Iron Man ay may buhok ikaw wala sapagkat si One-Eye Iron Man ay robot ang nagpalakas sa kanyang cultivation, ngunit kay Kalbo naman ang katawan niya ay talagang malakas at dagdag pa nito na mas pinalakas pa ito dahil sa isang bagay na kanyang ginagamit. At dagdag pa ng ating bida na ang ganyang pangangatawan ay talagang masusing pag-iinsayo ang ginawa. Kaya alam ng ating bida na mas pinalakas nito ang kanyang katawan dahil sa method na ginagamit yun ay ang genetic modification. Sa mga sinabi nga ng ating bida ay nanlaki na lang ang mata ni Kalbo. Maya-maya pa ay tumawa itong Kalbo ng napakalakas halos labas na lahat ang ugat sa ulo at nagsabi ito kay Shuhan na pinabilib siya dahil lahat ng nabanggit ng ating bida ay tugma. At bamulong ito sa kanyang sarili na akala niya na ang ikinamatay ni One-Eye Iron Man dahil pinagtulungan, yun pala batid na niya na nararapat lang sa kanya dahil isang matalinong nilalang pala ang kanyang nasagupa. Hindi rin nagtagal ay muli nitong itinaas ng hangal na Kalbo ang kanyang martilyo, at sinabi niya na ngayong alam na nila ang kanilang sekreto kaya inaamin niya na ang nagpalakas sa kanilang mga katawan ay ang genetic modification na gawa ng Black Turtle Bio. Dagdag pa nito na ang maraming alam ay dapat nang patahimikin sa pamamagitan ng pagpatay. Maya-maya pa ay nagsalita na muli itong ating bida na may pang-iinis na sinabi nito kay Mr. Clean Hunk na hindi niya nakikita sa kanya ang invincible body, at dagdag pa niya na baka hindi alam ni Mr. Clean Hunk ang ibig sabihin ng invincible. At sa isip-isip ng ating bida na ang Black Turtle Bio ay isang misteryosong kumpanya na makikita kahit saang bahagi ng mundo. Dagdag pa nito na sa nakaraang buhay niya ay hindi niya nakumplito ang impormasyon ng mga hangal na ito. Dahil ang alam niya lang ay ang tunay na pakay ng mga ito ay sirain ang buong mundo. Kaya sa pagkakataon na ito ay kanyang pababagsakin ang mga hunks na ito at pahihirapan niya ng gusto para makuha niya ang mahahalagang impormasyon. Maya-maya pa ay sumigaw na itong si Mr. Clean Hunks at pinasugod na niya ang kanyang mga tauhan dahil kailangan nilang iligpit sina Shuhan dahil alam nito ang kanilang mahalagang sekreto. Sa nakikita na aksyon ni Silver-Winged Mars ay nag-alala na ito at sinabi kay Shuhan na hindi na mapipigilan ang pagiging agresibo ng Kalbo, kaya inutos nito kay Shuhan na tumakas na lang ito at hanapin si Miss Lu at ibalita para matulungan sila. Hindi naman sinunod ng ating bida ang hangal na si Silver-Winged Mars at pumunta ito sa harapan nito at nagsabi na siya na ang bahala sa mga hunks na ito. At makikita natin na halatang gulat na gulat itong si Silver-Winged Mars sa ginawa ng ating bida. Sumagi naman sa isipan ni Shuhan na maayos ang pag-training ni Lu Yanzi kay Silver-Winged Mars at Ox-King Hercules dahil alam ang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. At dagdag pa nito na sa mga nakaraang buwan ay kanya din ito naging mga kaaway. Habang nagmuni-muni pa si Shuhan ay agad nang umatake ang hangal na kalbo kasabay ang paghampas nito ng kanyang martilyo. At habang nasa ere ito ay nagyayabang ito at nagsasabi na subukan salagi ni Shuhan ang kanyang gagawin na atake. Dahil nga batid natin na mas maraming atake na matatanggap ang katawan ni Shuhan ay mas lalo itong lumalakas, kaya tulad pa rin ng dati ay hindi niya ito inilagan babkos ay sinabayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang suntok. At nang nagtama na ang kanilang mga atake ay nawasak ang kinatatayuan na simento ni Shuhan dahil sa lakas ng hampas ni Mr. Clean Hunks. Dahil sa nakita ng hangal na kalbo na sinalulang ni Shuhan ang ginawa nitong atake, ay nagtaka ito at nanlaki ang mata nito dahil hindi namatay si Shuhan sa kanyang atake. Kaya sa isip-isip niya kung bakit nagkaganon dahil ang kanyang martilyo ay may timbang na 500 kilo, at samahan pa nito ng enerhiya na nasa peak foundation stage na kayang-kaya pumaslang ng isang cultivator pero kay Shuhan ay tila baliwala lamang ito. Sa kabilang dako ay tumayo itong ating bida sabay pinagpag nito ang kanyang damit,
At nangasar pa ito sabay sabi na kung yun na ba ang invincible body na pinagmamayabang ni Kalbo kanina. Hindi pa nga nakakaalis sa kinalalagyan ni Shu Han ay muli na naman umatake ang hangal na kalbo at nagsasabi ito na, gamitin lang ni Shu Han ang spiritual energy nito para mamaya wala na itong binatbat. Sumagot naman itong ating bida at sinabi nito na hindi lang siya tatayo dito dahil susukatin niya pa ang lakas ni Kalbo kung hanggang saan ito aabot. Maya-maya pa ay lumipad si Shu Han upang salubungin ang atake ng hangal na kalbo kasabay nito ay binanggit ni Shu Han ang salitang Holy Heaven Skill. At sinabi ni Shu Han na may pagmamalaki na ipapakita niya ang totoong invincible body na pinagmamayabang ni Kalbo. Ang hangal na si Silver-Winged Mars ay namangha sa kanyang nakikita dahil lumipad si Shu Han na napakabilis na mas mabilis pa sa kanyang lipad. At nagsabi ito na papano ganun kabilis natutunan ni Shu Han ang ganun klaseng paglipad. Samantala habang nagtataka itong si Silver-Winged Mars ay nakangisi naman itong hangal na si Liang Kankan na parang hindi ito namangha dahil batid niya ang lakas ni Shu Han. Kaya tinanong niya si Silver-Winged Mars kung namangha siya ng husto. At nagyabang ito kay Silver-Winged Mars na kahit nga si Miss Lu Yanzi ay may lihim na pagtingin ito kay Shu Han ngunit hindi ito pinapansin ni Shu Han. Abangan sa susunod na episode mga hangal kung papaano durugan ni Shu Han ang kalbong tungaw na kanyang kalaban. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento, kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan mano ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.